Samantala, nabalot ng takot ang mga residente rito sa New Bataan nung muling bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Sa paghupa ng ulan, tumambad naman ang labi ng ilan pang mga biktima ng flash flood. Live mula rin dito sa New Bataan, si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, laking pasasalamat daw ng mga kababayan natin dito sa New Bataan at maging sa mga karatig na bayan dahil sa naging magsumikat ang araw sa lumipas na maghapon. Ito ay matapos manumbalik daw ang pangamba na dulot ng bagyong Pablo nang muling bumuhos ang ulan kagabi. Sa pagpapatuloy ng retrieval operations ay natunto ng ating team ang isang sulok dito sa New Bataan na marami pa tayong natagpo ang mga bangkay na hindi pa nakukuha hanggang sa ngayon. Sa muling pagbagsak ng ulan sa Compostela Valley bandang alas 8 kagabi, hiyawan, takot, at pagkukumahog na makalayo sa kani-kanilang lugar ang aming nasaksihan. Bit-bit ang kahit anong pwede nilang mahakot na lumbalik sa ilan ang bangungot na dala ng bagyong Pablo. Ang takot na baka sa isang iglap, buhay na naman ang mawala. Bakit po kaya alis, ma'am? Kasi sabi nila, ang tubig na pa, papunta na rito. Namin alam kung anong gagawin namin. Kailan kayo babalik dito? Hindi rin namin alam kung saan kami dadalhin dito. Ay wala pang nagpaalam sa amin eh. Sumunod lang kami sa mga tao doon. Sa pagmamadali, hinablot na lang ang mga bata. At nagsampahan na ang matatanda. Hindi na baling magkagalos-galos o mabasa ng ulan, huwag lamang maiwan. Ang mga wala pang muwang, tila sinasalamin ang bayan na ni hindi pa nga nakakabangon. Pagbalik namin sa New Bataan kaninang alas 9 ng umaga, hindi mabilang ang mga nag-alsabalutan. 24 oras. Sa maraming bahagi naman ng bayan, tila tumigil na ang oras. Punta kami ng Davao kasi sabi ng mga tao may parating pa doon na bagyo. O yung bukid daw doon, yung tubig pa, baba daw yun. Kagabi po, nung pagkatapos ng ulan o habang umuulan, hindi po kayo nag-evacuate? Hindi, doon lang kami sa grandstand. Oo. Kami lahat, ang pamilya namin. Okay. Pero kagabi pa lang, iniisip niyo nang umalis? Oo. Bakit po? Sabi niya sa amo ko na para ligtas daw kami doon. Sa aming paglilibot sa mas mataas na bahagi ng New Bataan, tumambad sa amin ang isang naudlot na malaking peligro. Kung hindi lang daw makipot ang ilog na ito, tuluyan na sigurong rumagasa ang naglalakihang troso sa mga barangay sa ibaba. Kasalukuyan kaming kumukuha ng video nang may ituro sa amin ang lalaking ito sa ibabaw ng mga kahoy, balot sa lona at hindi pa nare-retrieve ang isang bangkay. Bukod pa sa mga bangkay na nare-retrieve na pero nasa labas pa rin ng evacuation center. Ilang araw na? Oo. Bakit walang kumukuha pa? Ewan, hindi naman namin alam kasi sinabihan lang kami nung nagdaan dito na may patay dyan. Sino yung naglagay ng tabing? Ewan, siguro kung yung mga rescue ata. Nangyayain naman kami ng isa pang grupo ng mga residente na akyatin ang tumpok ng mga kahoy. Nakapanlulumo ang aming natagpuan.
dito sa harapan ko, may isang babae, balot ng putik, nakalabas yung kanyang paa at wala na ring saplot sa katawan. Okay, from here naman nakikita ko yung ulo na kulay pula, balot din ng putik. Sa laki ng rubble na ito, sa lawak ng guho na ito, wala tayong ideas kung ilan pa yung katawan na posibleng nasa ilalim. 5 bangkay ang aming nakita sa kabuuan. Tahanan para sa mahigit 40,000 Bisaya, Tagalog at mga katutubong lumad ang bayang ito sa paanan ng bundok. At sa kabila ng trahedya at paulit-ulit na pagbabadya ng panganib sa buhay, malayo pa rin daw sa isip nila na tuluyang talikuran ang kanilang tahanan. Pero paano na lang daw kung tila ipinagtatabuyan na sila nito? Jessica, pasado alas 8 ngayong gabi nang dumating dito sa Maya Command Center, dito pa rin sa New Bataan, ang pinakahuling batch ng mga na-retrieve na bangkay. 8 pang mga biktima ang dala ng truck ng Philippine Army at wala makapagsabi, Jessica, kung hanggang kailan kakailanganin ang retrieval operations. Lalo pa, halos 400 pa ang nawawala hanggang sa ngayon, Jessica. So Cedric, ang order ba ngayon kailangan ma-retrieve lahat yung mga bangkay na naipit nga? Medyo kasi parang mahirap ma-retrieve pa yung mga bangkay sa ganung sitwasyon na natabunan sila ng mga troso, di ba? Tama, Jessica, alam mo, ang target talaga ng rescue operations ay makuha lahat, kung hindi ako nagkakamali, kulang 400 na nga itong mga nawawala pa hanggang sa ngayon. Ayun ang kanilang target. Pero kanina isinangguni na natin sa Philippine Army yung nakita natin ng mga bangkay at sinabi nila ay gusto nila na-check na nila, na-survey na nila yung area and hindi rin sila sigurado kung gaano pa karami yung bangkay na posibleng nasa ilalim. Gusto nila sanang i-retrieve ang mga ito. Ang problema ay napakalayo nito mula sa command center at hanggang sa ngayon daw ay nag-iintay pa sila ng mga equipment na pwede nilang gamitin, lalo pa ang lalaki ng troso na nakita natin doon, Jessica. Okay, nais lang din natin na bigyan ng papuri ang ating mga magiting na sundalo na nakikita natin talagang napaka-visible dito sa rescue and retrieval operations. Napakahirap nung kanilang sinusuong na mga kondisyon pero patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Jessica, kung tayo mga miyembro ng media, halos wala ring tulog sa pagko-cover nito. Yung mga sundalo, yung mga volunteers, sila talaga ang walang tulog hanggang sa mga sandaling ito. Mula pa nung nalasa itong Bagyong Pablo. At nakita natin sa katawan nila, pag kinakausap natin sila, talaga mga exhausted. Gayun pa man, hindi sila makakatigil. Although, pagdating ng gabi, ay sinususpend na rin yung operations dahil problema rin naman talaga dahil napakalayo at napakadilim nung kanilang pinupuntahan para mag-retrieve. Pero pagdating ng umaga, bago pa naman daw sumikat ang araw, ay dinedeploy na yung mga nagre-retrieve para sa pagpapatuloy na kanilang operations, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.